So, di ko na nilusong yung sasakyan guys kasi hello guys! Good morning! Kamusta po kayo? Ngayon ay nandito po tayo sa Tarlac dahil mag-i-install na naman po tayo sa Pangasinan. Ngayon po ang i-installan natin na cortina is sa Urdaneta. Same pa din po kung ano po yung routine natin. Ganun pa din po yung i-share natin sa vlog. Tapos po ngayon is 8:17 AM na po. So, estimated time namin doon siguro. Ngayon guys, nag-stop over lang tayo dito sa favorite spot natin. Ayan, sa Petron dito sa Tiplex para magbili ng coffee para gumising yung ating kaluluwa. Ganun, no? Alam nyo guys, sobrang dami po natin lalagyan ngayon ng cortina this July. Parang sabi nila hindi pa peak season pero parang peak season na po sa akin. Kaya thank you ha. Hindi ako titigil magpasalamat sa inyo. Ngayon antayin lang natin yung natin kape. Saka ngayon habang naka-stop is magsagot mo tayo ng inquiries kasi nakakaya yung iba baka nagtatanong na. Ayan. So, sumagot na tayo ng inquiries plus dito na yung ating biniling drinks. Wala pang SB dito sa Tiplex. So, easy muna. Espresso. Oh. Unang inom. Nakakakilig yung tamis. Bakit di sa akin to? Ano ba sa'yo? Sabi na dyan kaya yung okay. kasi dark ko ulit sa kanya. Okay lang. Charge muna ako. Dami kong gadget. So, guys, ngayon balik tayo sa driving. Dito na tayo guys. Ayan. Kaya siguro tayo mauna. Tadaan. Ito na yung bahay ng ating client. And now mga ka-viewers, nandito na po tayo sa bahay ng ating client. So ito po ay modern bungalow house. At halos lahat po ng bintana ay lalagyan po natin ng cortina. So tara po, i-briefing natin yung mga tao. So Kuya Richard, ito hanggang ceiling sagad. Yung width niya, kung ano nasa quotation yung susundin natin. Dito sa kusina or dining area, sagad din sa ceiling. Tapos yung width niya, yung nasa quotation din. Alam ko yung width nito dinaya namin eh. Hindi naman masyadong dikit dito talaga. Naka-move forward na onti dito, no? Tapos yung sa kwarto, dito tayo. One way, papunta lang sa side yung cortina. Tapos sa kabila, ito mga blinds. Lahat tong, tatlong to blinds. Ayan. Then dito ay dalawang cortina. Pero dito kasi nag-drop yung ceiling. So ito na lang susundin nating length na naka-drop. Tapos pantay na lang sila nito kabilang door or window. Ayan na. Guys, kain po tayo. Pinaghanda po tayo ni client ng nilagang baboy, inihaw na bangus. Ayan, rice and ensaladang talong. May saging pa tayo guys. Salamat po. Ay, meron pa tayong pinakbit. Wow. Kain tayo, sabay-sabay na tayo. Thank you. Ang sarap niyan pinakbit.
Ngayon guys, kakatapos lang po natin mag-lunch. Habang nag-i-install pa po sila dito, iiwan po muna natin yung mga tao natin. Kasi po ang gagawin po natin ngayon, pupunta po tayo ng Mangaldan, sa Katayog, at mag-ocular po tayo ng bahay doon ng mga possible clients po natin. So samahan niyo po ulit ako mag-drive. Tapos after natin doon, babalik po tayo dito. Yung kulang po natin na tassel at pinadagdag po na blinds ni client, ay ilalagay po natin sa Asingan. So iikot na naman po tayo ng Pangasinan ngayon. So samahan niyo po ako. And ito na po yung bahay na sinukatan natin at possible pong maging client natin soon. Hello guys! Ngayon tapos na po tayo mag-site visit sa Mangaldan. Ngayon po on the way naman tayo sa Tayog. Ang layo po pala ng Tayog, no? 1 and 25 minutes away siya sa Mangaldan. So malayo-layo yung pupuntahan natin ngayon. Kaya mahabang biyahe na naman. So continue po natin yung pag-site visit. So guys, ngayon nandito na tayo sa Tayog and medyo makipot talaga yung dadaanan. May ilog, ayan, may kalabaw, talagang province feels. So di ko na nilusong yung sasakyan guys kasi ayan, di ko na nilusong guys yung sasakyan just in case, no. Pero sakay na lang tayo ng tricycle. Hindi po kasya. Iusog ko pa po ba? Urong na onte. So iurong natin yung jili natin guys. So guys, magta-tricycle na lang tayo ha, papunta doon sa bahay ng client natin. Kasi guys, hindi ko rin gamay yung daan. Mahirap na baka sumayad yung natin, sasakyan puti pa man din. Ayun. So doon pa yun sa pasukan. Yung pupunta natin, pakita sa vlog mamaya. Tingnan yung ilog guys, so. Ayan. Ang ganda ng view dito guys. Kaya nga. Woo! Finally. Guys, nandito na tayo para makapagsukat at ma-ocular yung bahay ng ating kung possible maging client natin. Tingnan nyo guys yung dinaanan namin. Ayan, ilog. Hanggang doon. Pero sunaayusin daw po yung daan dito at i-espalto yan. Ang ganda ng view dito guys. Talagang bukid. Ngayon, ito yung susukatan. Ito po. Hello po. Good afternoon. Guys, ito yung susukatan natin, no? Yan. Ongoing construction, pero papa-estimate nila kung magkano yung possible abuti. Bali guys, tapos na tayong magsukat. At pabalik na po tayo sa Ilog Pasig. Ayan. Ganda ng view. So, tara po. Doon na lang tayo sasakay sa sa loob guys kasi kanina munti ka sumabit sa mga sanga-sanga yung paa. Thank you po. So guys, nandito na tayo. Ang next natin challenge, paano natin ilaras yung sasakyan. Ayan ang next natin challenge guys. So, sige. So, ikot na lang ba ako dyan? Tingin mo, kaya na yan dyan? Mahirap na? Sige, atras ko na lang yung sasakyan. And ayan guys, so na-survive natin yung daan. And ako guys, natutuwa ako sa nangyari. Very adventurous yung ginawa natin ngayon. Sexing daan sa ilog na daan. Pero ito guys, kahit talaga mahirap yung ginawa natin site visit ngayon,
with or without na commitment kung tutuloy yung project or hindi, okay lang. Ganun naman talaga guys sa business, no? Yung pagsa-site visit po natin is no commitment kung hindi po tutuloy yung client, ganyan. Ganun lang po talaga yon. Pero yung bahay po ng owner, napakaganda po ng area. Naintindihan ko kung bakit po dun binuilt yung house niya, because of view na hindi po mabibili na kung sino man. Napakaganda po ng view sa personal. Yun lang. Ngayon po is kakain po tayo sa Chowking kasi ay ayun, bago daw tayo umalis at bumalik po ng Urdaneta, i-check in-install natin, mag-ano muna daw po tayo, mag-merienda muna daw po tayo, sabi ng client. And ngayon guys, tapos na tayo mag-ocular at nandito na po ulit tayo sa Urdaneta, Pangasinan para i-check po yung mga natapos ng ating mga installers. So ngayon po mga ka-viewers, ayan, talagang pagod pero okay lang. Bali, ito po yung night view ngayon na may kortina na bago tayo pumasok sa loob. Yan yung itsura niya. So tingnan niyo po, dahil linen po yung ating curtains dito, hindi po sheer. Kumbaga may nakikita lang tayo mga shadow inside pero hindi po ganun ka-visible. Pero mapapansin niyo po maganda yung pagka-S-fold niyan. Kung tititigan niyo po ha. Ayan. Close up look muna po tayo ng ating fabric. Para po sa inner, linen po ang ating nilagay. Ang linen po ay pang matagalan pong ginagamit yan at recommended po sa mga windows po ninyo. And yung ating pong blackout is Korean blackout po yan na original. So ito po nilagay natin sa kanilang living area. Ang color po nito is stone. Bali halfway po ito ng shade of gray at brown. So ang maganda po kasi dito mga ka-viewers, kung napansin nyo po yung kulay ng bahay, mix siya ng brown at gray, kaya po yung stone ang perfect pong ikabit dyan kasi nga po combination siya ng gray-brown. Ito naman po yung finish natin sa dining area. Kung napansin nyo po sa dining area, floor to ceiling din po ang finish neto. Nag-same length lang po tayo kasi po mga ka-viewers, open concept po itong bungalow house. Dito naman po tayo sa mga bedroom. So ito pong bungalow house ay may 3 bedroom po ito. So ito po si bedroom number 1. Noong nag-site visit po ako, napansin ko po yung bintana is tabi ng cabinet. Kaya nag-decide po ako na gawin po para sa kortina is halfway lang po yung may blackout. Ngayon po, balance na pong tingnan yan once na naikabit na po yung upuan. Sa bedroom number 2 naman po, nag-decide po yung matutulog dito itself na blinds ang gusto niya. So blinds po ang nilagay natin, pero ang brand po niyan is Losa ha. Ang Losa po maganda po mechanism niyan, unlike po sa mga China po na blinds. Ito naman pong aircon nila, napansin ko lang kasi napaka-cute po ng size niya. Ang brand po nito is TCL. And lastly, master's bedroom po tayo. So ganito po yung ceiling nila, meron pong PVC panel sa center and meron pong cove light. Then dito po naglagay tayo ng 2 kortina na ang kulay po neto is smoke. So ito po makikita nyo na at mapapansin na talaga may pagka-gray na po yung kulay. Nakaka-proud po mga ka-viewers kasi kahit wala po ako, maayos po nagtrabaho yung mga installer ko. Napansin ko nga yung paglalagyan nila ng bed frame dito soon, yung kanilang wall lights is meron pong reading lights po ba tawag dyan, basta ganon. Galing no? Tapos meron na rin po silang TV console dito na may cabinet. Ayan. And lastly, napansin ko lang po itong flooring nila, parang pong marble sa personal. Natural stones po kung hindi po ka nagkakamali ha. At isang panibagong client na naman po ang ating napasaya, kaya thank you po sa tiwala, ma'am and sir. Alam ko po wala pong perfect sa lahat ng bagay, pero yung ma-appreciate nyo po yung ganda ng aming ginawa ay maraming salamat po. And sabi nga po ng anak ni client, hindi daw po sila nagkamali na kami ang kinuha para sa kortina nila. Kasi talaga kung anong present namin, ganun din ang dumating sa kanila. And ayan po mga ka-viewers, ang ating nilagay pong kortina dito sa bahay ng ating client. Again mga ka-viewers, sana nakakuha po kayo ng idea at nagustuhan nyo po yung aming kortina. So dito po sa ating mga ini-install po na kortina, we offer po ng installment plan, 0 interest po yon, and payable po yung balance ng 3 months, then 50% down payment. Meron tayong in-offer na ganyan. And kung gusto niyo naman pong magpalagay sa amin, pwede po kayo mag-inquire sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog. Guys, continue natin yung vlog. Ngayon naman ay papunta po tayo ng Asingan, Pangasinan.
para ikabit po yung pinadagdag po na blinds sa atin at kulang po natin na tassel po sa bahay po ng ating client. Tonight is 9 PM na po, pero okay naman po sa client kahit madisa oras po tayo. Naiintindihan niya naman po talaga na medyo matagal po ang pag-i-install. So ayan, inaantay lang po nila tayo. And now mga ka-viewers, continue natin yung vlog. So nandito na po tayo sa bahay na mansion house again. So ngayon po yung back job natin dito and additional po na blinds po ng client is ilalagay na po natin. So yung back job po hindi naman po mali. Nagkaroon lang ng kulang tayo sa tassel dahil nga po nagpa-additional sila ng cortina. Anyway, ito yung house niya, oh. Ayan. So share ko na lang po sa inyo yung nadagdag, ganyan, and ano po yung ginagawa namin ngayon doon. Last time po nagkulang kami ng 2 tassel and ngayon po nilalagay na po namin yung kulang. And yung mga bathroom po ng client, nagpadagdag po siya ng blinds or nagpalagay po siya ng blinds. So ito po yung itsura nung naikabit na. Nagustuhan niya po kasi yung mga nauna namin kinabit na blinds sa kanya, kaya nagpalagay po ulit siya. So ito yung S-fold natin cortina. So nakatay po yan nung nilagay namin. Ngayon po inantay nila. Tignan niyo naman po yung itsura, diba? Talaga pong S na S po. Imagine wala po yung taya, kasi ganyan po siya pag po inantay nyo na. Talaga pong hotel feels po talaga. Sabi nga po ni client, talaga maganda po ang cortina kasi talaga mas homey daw po ang bahay pag curtains daw, gaya po niyan. Saka syempre kung malalaki po yung mga windows. Then dito po sa CR, may purpose po yan kung bakit tayo naglalagay po ng blinds. Kasi po gaya niyan, meron po silang neighbors. So para iwas boso po or something, at least po meron silang cover, gaya po niyan, blinds. So dito po ang nilagay natin is premium pa rin po na Korean blinds po yan. And lastly, bago tayo umalis, ito po yung itsura ng mga kwarto nila nung nalagyan na po ng bed. Ang gumawa po na ito is famous TikToker po mga ka-viewers. Dito tayo guys sa Olongapo.